Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong mga video na bibigyan ng reaksyon ngayon. Ito ay tungkol na naman of course sa mga kalaban ni PBBM at sa China na tangkang angkinin na ngayon ang Palawan. Well, narito ang ating ka-vlogger Alicia para sa kanyang video. Atin panoorin. Mga minamahal, talaga nga namang nang iinsulto ito sa inyo. Pinost niya pa talaga sa kanyang Facebook account. Tingnan nyo, nakipag-meeting, nakipagkita, umattend sa Chinese Lantern Festival ng Chinese community, hosted by Chinese community. May mga bagay na hindi mo na sana pinost, hindi mo na sana pinagmalaki, abay, ipinakita mo pa sa social media mo. Ayan, bakit nga ba proud na proud si BP Sara Lustay na ipapakita yan sa sambayan ng Pilipinas? Diba? Dapat itatago yan eh. Siguro, yan ang utos ng China sa kanya na sige, i-post mo yan para malaman nila na ikaw ay kandidato namin. Tinatawag na Manchurian candidate. At baka sa pag-post niya ay milyon-milyon ang ibabayad sa kanya ng China. Dahil publicized nga yan, yan ang mga na mga litrato ay publicized yan doon sa China. Nasasabihin ng China na okay ang mga opisyalis pala sa Vice President sa Pilipinas ay talagang maka-China. Ayan, kaya dahil sa mga ginagawa na yan, lalo na ni Marcoleta na sinasabi walang WPS, ay right after nasabihin ni Marcoleta na walang WPS, ay mga ilang araw lang ay may pumunta na ng mga barko na pandigma ng China at umiikot-ikot na sa Palawan. 3 beses na umikot-ikot sa Palawan, 3 barko na pandigma ng China para ipapakita na hindi sa atin ang WPS kasama ang Palawan. Kaya ito ngayon ang napakalaking issue, ang napakaraming nagugulat nito na binabalita pala sa China sa kanilang mga pahayagan na ang Palawan pala ay kasama na probinsya ng China. Noon pa daw ay may mga nakatirang Chinese diyan. Bakit ngayon wala na? 'Di ba? Grabe naman na pag-angkin niya ng China, WPS, ngayon Palawan. Yan ay dahil sa sinabi nitong mga maka-China na mga congressman diyan, lalo na si Marcoleta, Robin Padilla at Bongo at Bato de la Rosa. At kasama na diyan si Duterte, Digong at Sara. Dahil sa mga yan na maka-China ay naglakas loob ang China ngayon, nagagawa-gawa ng istorya. Nasa kanila ang Palawan, hindi lang WPS, para sa mga susunod na henerasyon ng China, maniniwala ang mga kabataan nila na sa kanila talaga itong isla dito sa pati pa daw Luzon sa kanila grabe talaga. Kaya panoorin natin balik muli itong si Alicia para sa kanyang video. At tuwang-tuwa ka pa, tingnan nyo. Diba? Kita nyo yan, mga minamahal. Basahin natin itong balitang to. Sabi dyan, Sara attends Chinese Lantern Festival hosted by Chinese Embassy. Ano to? Pagpapakita ng pagiging Manchurian candidates? Huwag na lang po talaga itong iboto. Ito, tama naman. Itong isang ka-vlogger natin, nakalimutan ko ang pangalan, ay siya nagsasabi na nag-advise siya na of course huwag na nating iboto ang mga kandidato ng China or ang mga maka-China dahil nga lumalakas na ang loob ng China ngayon na angkinin hindi lang pala Palawan. Mamaya malalaman nyo, merong artikulo dito na ibubulgar na pati pala Luzon ay sa China daw yan historically. And paano nangyari? Bakit mga Ifugao ang nandyan sa Luzon na mga ninuno, di ba? Bakit hindi Inchik? Kaya ang sarap talaga dapat merong magturo ng leksyon dito sa China. Itong pang-aangkin nila diyan, dapat pasabugin yung mga barko diyan, lagyan ng mga sea mines para sasabog yan, para hindi na yan iikot-ikot. Grabe. Patuloy tayo sa video. Magkakaproblema lang tayo dahil katulad niyan, dahil po sa mga pronouncement nitong si Marcoleta, napakadelikado po nito dahil pwede po itong samantalahin talaga ng mga Chekwa at sabihin na, kita nyo, mismong mambabatas na ninyo ang nagsasabi na walang West Philippine Sea. So, amin yan. So, ngayon, after ng pronouncement na yan ni Marcoleta,
pati po ang Palawan ay pinapakalat na rin po sa mga SOCMED ng mga Chekwa na kanila daw po itong isla. At itong isla daw po na ito ay matagal ng kanila, somewhere around mga dynasty pa, kanila daw po yan. At parang gusto pong kunin. Siyempre, yung mga litrato po ay may sulat o may salitang Chekwa. So, hindi natin naintindihan. Ayan, so kayong mga taga Palawan dyan, anong nafe-feel nyo? Meron tayong subscribers na taga Palawan at sabi niya ay subukan nilang pumunta dito. Kaya nga, ngayon ang ating Philippine Navy ay nagre-recruit na ng mga volunteer, mga estudyante at mga kabataan na mag-training sa Philippine Navy. Kasi merong prediction na ang gera talaga ay gusto ng China dito maggera sa WPS para hindi magalaw ang mainland China. Ibig sabihin, ang gera sa World War III ay ang center stage ay WPS malapit sa Palawan para hindi masabugan ang mainland China. Kung ganun, bibili tayo ng mga ballistic missiles para kung magkagira diyan sa WPS, targetin natin ang mainland China para matulad sa Russia, di ba? Sa Russia-Ukraine war. Kaya kailangan talaga makatikim yung China para hindi na yan uulit. Isipin nyo, pati Australia, binubuli, pinupuntahan ng layo-layo na ng Australia sa China, di ba? Tapos nag-ano pa rin sila doon, nagpaikot-ikot ng kanilang mga warships. Lalo na dito sa Pilipinas na ang tingin nila ay parang ano lang tayo, tuta, kuting. Di ba? Ang liit-liit na armed forces na meron tayo na alam nila na wala tayong mga katulad ng mga submarino, wala tayong mga high-end na mga panggera na barko. Kaya nga ngayon ay bumibili na si PBBM sa South Korea, merong in-order na mga destroyers na mga barko, mga panggera talaga, kasi hindi na madaan sa diplomasiya ang China. Tanging si Donald Trump na lamang makakapag-control sa China dahil sa taripa na pinapatong ni Donald Trump ay nagmamahal ngayon ang mga produkto ng China at tumataas ang tax papuntang US, kaya nagbabayad ang China ng malaki sa US para lamang makapasok ang kanilang mga produkto. Kaya after a year ay manikluhod na ang China kay Donald Trump. At baka maisama sa deal ni Donald Trump na ang WPS ay iwasan nyo na o iwanan nyo na, mga Chikwa, Xi Jinping, huwag nyo nang galawin ng WPS ang Pilipinas. Sana masama yan sa mga peace deal ng Amerika at China, kasi talo ang China sa taripa ni Donald Trump. Talagang babagsak ang ekonomiya nila. So dapat ganyan, teach him a lesson he will never forget. Ganyan talaga yan. Okay, meron tayo dito si Kent Garcia. Mark Ramos yata itong nauna natin na vlogger. Ito si Kent Garcia, pakinggan natin to. Meron ding ulat ito tungkol sa nangyayari sa Palawan. Sa China ay sakop daw po sa kanilang teritoryo ang Palawan. Ayun. Ipaparinig sa inyo. Assertive maritime strategies. This move, Coast Guard ships recently appeared just 35 nautical miles off El Nido, Palawan, sparking concerns over China. 3 China Coast Guard ships recently appeared just 35 nautical miles off El Nido, Palawan, sparking concerns over China's assertive maritime strategies. This move, described as a show of strength, reveals China's persistent push to enforce its territorial claims despite international legal challenges. The ship's presence near Palawan, coming from Scarborough Shoal along the contested 9-dash line, highlights the geopolitical tension in the region. Maritime experts urge the Philippine government to galvanize international response, potentially involving the United Nations. This episode underscores the ongoing maritime disputes and the strategic maneuvers by China as they attempt to solidify their regional presence. Ayan, solidify their regional presence. Kahit nga sa Australia ay nakarating na sila doon. Ano bang aagawin nila sa Australia? Ang layo-layo na niyan, di ba? Ginugulat, binubuli nila ang Australia dahil nagkipag-away ang Australia sa kanila noong nakaraang taon. Sagutan sa mga issue. Yun ang kanilang pinag-awayan. Ngayon, ang Pilipinas at China ay nangyayari lamang na ganito na ka-aggressive ang China dahil sa ang Gentleman's Agreement
ni Xi Jinping at ni Digong ay parang na hindi natuloy kasi si PBBM na ngayon ang presidente. Kaya galit na galit ang China, kaya gusto nilang maibalik o maging presidente kaagad si BP Sara automatic. Hindi na nagapaghintay si BP Sara na mag-eleksyon ng 2028. Gusto nilang i-impeach si PBBM, pero ang nangyari ngayon nabaliktad, si Sara ang na-impeach. Kasi ang nag-utos diyan sa mga Digong na yan, sa mga Sara na yan, nauupo na sila ay ang China para mamadaliin na magiging opisyal na probinsya ng China ang WPS, ang Palawan at baka buong Pilipinas pa ay ibenta ng mga Duterte na yan. Kaya napaka talaga, animalistic ng mga taong yan. Binibenta ang Pilipinas. Kaya dito sa unang video makikita natin, andyan, nakipagminggulan si Sara sa mga Chinese, sa embassy mismo, di ba? Okay lang kung Filipino-Chinese yung nagmiminggul siya, talagang Chinese embassy, mga Chinese talaga yun. Kaya diyan natin makikita, lalo na nung pagkatapos ng pagsabi ni Marcoleta na walang WPS at nagiging issue ito. So after days ay nandiyan na ang mga barko ng Chinese, umiikot-ikot na sa hanggang Palawan. Grabe, nakakagulat, di ba? Ba't iikutan ang Palawan? Pilipinas na talaga yan. Hindi na yan yung contested islands. Grabe na paghahayop nitong mga insik na ito. Okay, so patuloy tayo sa ating video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, no? At i-share at ikalat niyo po ito. Pwede niyong i-screen record ito, i-cut at i-share ninyo sa mga kakilala at kaibigan niyo sa Palawan na maging alerto po tayo. So ito po, mga kababayan, ipakita ko po sa inyo, kung nakita niyo po, may guhit po dyan na dilaw na kung saan ay yan daw po ay sakop ng China. Kung may makikita kayong dilaw dyan at may dalawang barko na paikot-ikot, yan daw po ay sakop ng China. At pinakita at pinalabas na po ito sa bansang China ang naturang balita. So ito po mga kababayan, ayan, kung nakita nyo, meron pong tinatawag na guhit. No? Yan po yung tinatawag na 9-dash line. Oo, na tinatawag ng Pilipinas sa sakop ng ating arkipelago. Ngunit sapagkat bagamat di umano, ito daw po ay pagmamay-ari ng China. So ito mga kababayan, ito yung mapa ng 9-dash line ng China. Ang 9-dash line ay ito yan. So ito talaga yung kanilang kiniklaim. Ito. So ang Spratlys ay narito. Ang Baho de Masinloc ay malapit sa Zambales. So dalawang area, region ang kiniklaim ng China. Itong mga pulo-pulo at isang malaking pulo malapit sa Zambales. So yan lang yung kiniklaim nila noon. Noon pa, panahon pa ni Sun Yat-sen, kiniklaim nila yan. Ngayon, ay bigla na silang lumiko dito sa Sulu. Dito na sila, kulayan natin ng pula. Dito sila lumiko mismo sa may Brunei, sa may Sulu Sea. Dito sila, lumiko sila dito. Ayan. At hanggang Zambales. Yan, and then nag-connect muli diyan. So, yan na yung claim nila. Mas lalong lumaki. So, dito ang claim nila noon, ngayon kasama na itong buong ito. Kasama na ang Sulu Sea, ang Celebes Sea. Grabe naman na pang-aangkin talaga yan. Tingnan nyo, ang Vietnam nga yung malapit sa Spratlys . Tingnan natin ang Vietnam malapit. Yung China ay doon lang doon. Ang layo-layo ng China. Mas malapit ng Vietnam sa Spratlys at Palawan. Pero nagsabi bang Vietnam na amin yan? Hindi, kasi mga sila may utak na eksaktong na mga utak. Hindi mongoloid na utak, di ba? Kasi diyan sa China, ang daming mongoloid diyan. Kaya yung mga utak nila ganyan, gagawa-gawa ng fake news. Ngayon ko lang nalaman na ang pinakasinungaling pala na tao sa buong mundo at magaling gagawa ng mga fake news ay itong mga Chinese. Ngayon ko lang nalaman yan at na pruweba natin na totoo. Kaya kung maghanap kayo ng fake news, sa China galing yan. At sila ang magaling dyan. Kaya kayo dyan, mga taga-Palawan,
Anong pakiramdam nyo? Pati taga Luzon, inangkin na pala yung Luzon eh. Yan ang isusunod after Palawan, and then Visayas, and then Mindanao. Kaya kayong mga DDS dyan na nakikinig sa akin ngayon, ay wag talaga nyong iboto. Kahit magdidiis kayo, sige magdidiis kayo. Pero wag nyong iboto ang mga maka-China. Alam nyo na kung sino ang mga yun. Marcolita, nauuna. Digong, nauuna. Sara, nauuna. Bungo, Robin Padilla, Sintra Villar. At mayroon pang iba dyan na nakatago lang. Lito Lapid. Yan, maka-China yan. Sukdulan na talaga ang ginagawa ngayon ng China dahil po mga kabunyog may bago na naman na propaganda ito na ikakagalit ng kapwa natin Pilipino. Ito naman ay video galing sa ating ka-vlogger na si Insurrecto Kabunyog. Shout out dyan sa inyo. Pahiram muna ng inyong video dahil atin to ipaalam sa buong Pilipinas. Ang napaka-sensitive na issue ito. Kasi aagawin na ang Palawan kasama ang Luzon pala. Naku, taga Luzon. Mga Chinese pala kayo dyan, sabi ng merong tatlong magazines sa China ang nag-fabricate nitong kwento na ito, nitong istorya na ito, na ang Palawan ay sa kanila, pati na daw Luzon. Susunod na linggo, baka magpublish na naman sila na sa kanila ang Visayas, sa kanila ang Mindanao. Sa kanila na lahat, di ba? Saan ba tayo nang galing? Bakit may mga Pilipino kung sa kanila talaga ang Pilipinas? Dapat mga Chinese tayo, di ba? Grabe naman. Kung balikan natin ang buhay nila Lapu-Lapu, di ba? 15th century, ay nariyan na sila Lapu-Lapu, mga Pilipino yon. At hindi lang sa Ifugao ay nariyan na yung mga Ifugao na mga nakabahag. Grabe. Sa Palawan, meron na tayong mga ninuno na yung mga nagsusuot ng mga ginto. Yung nagsusuot ng mga ginto diyan sa Palawan. Mga Pilipino yon, hindi yun mga Inchik. Kaya pawang kasinungalingan tong mga sinasabi. Balik tayo kay Insurrecto. Ayon po sa kumakalat na balita, ang Palawan daw ay pag-aari na ng China. Ito ngayon ang ipinapalabas ng mga taga-China sa kanilang social media na hindi lang ang West Philippine Sea ang kanilang inaangkin pati na rin ang kalupaan ng Palawan. Anyway, ito po yung kanilang video at picture na kung saan ipinapakita na parte daw ng China ang lupain ng Palawan. Mayan. Grabe. Iikot pa yan. Yan mga kabunyog, nakita po natin itong nakakagalit na bagong propaganda ng China. Ngayon mga kabunyog, dito po sa ipapabasa ko pong post ng isang Chinese social media. Lalo pong iinit ang ulo ninyo. Ayan, ito na yun. Ayon po kasi sa nag-post nitong video at picture. Noong daw panahon pa ng Ming Dynasty, ang Palawan daw ay parte na ng China at ang tawag raw dito noon ay Zhenghe Island. At hindi daw ito pagmamay-ari ng Pilipinas. Anyway, basahin na po natin itong post. Palawan Island, formerly known as Zhenghe Island, was once the homeland of the Ming Dynasty. It has always been developed by the Chinese and governed by the Chinese. It has nothing to do with selfie. Even Luzon Island was also the homeland of China in the early years. One day it must return to China. Yan mga kabunyog. Ano po ang masasabi ninyo dito? One day it must be returned to China. Napakawalang hiya. Anong i-return? Isaan tayo, di ba? Nang isinilang ako, Pilipinas na eh. Tapos ngayon magsasabi sila na ang kwento daw kasi na ito na pag-claim nag-start sa panahon ni Sun Yat-sen. Yung Sun Yat-sen, yung isang politiko nila. Diyan daw nag-start na mag-claim sila ng mga isla diyan sa WPS, pero hindi Palawan. Kasi ang Palawan, part na yan ng mainland ng Pilipinas. Isang napakalaking isla ng Pilipinas ang Palawan. Grabe naman ang China, no? Kaya kung ganyan ay talagang kung magkagera ay hindi tayo makonsensya kung makapatay tayo ng mga Inchik. Diba? Kasi sobra na eh. Ang layo-layo ng China, ba't inangkin pa nila tong ating isla at ating bansa, pati Luzon eh, sa kanila daw.
Grabe naman. Siguro, pwede sigurong kasuhan ang nagpalabas niya na artikulo. Kakasuhan para hindi nauulit, di ba? Magpatulong tayo sa International Court, sa International Tribunal kung anong gagawin na ganyan na mga disinformation. Disinformation Kasi masisira din ang ulo ng mga kabataang Chinese, next generation nila, sasabihin na sa kanila ang Palawan. Kasi yan ang turo ni Xi Jinping. Animal na tao yung si Xi Jinping na yan. Naku, kung mangkukulam lang ako, kukulamin ko na yan Kaya kung merong nakikinig ngayon ng mga mangkukulam, kulamin nyo yung si Xi Jinping. Kasi kung mamatay yan, yung taong yan, yung presidente na yan, kung mawala na yan, ay mawala na rin itong kanilang mga agresibong mob dito sa WPS. Hindi na rin sila mambubuli kapag wala na si Xi Jinping. Yan lang talaga na presidente sa China ang may lakas loob na mangagaw ng kalupaan ng mga teritoryo ng mga iba't ibang bansa. Okay, patuloy tayo. Meron pa tayong isang video na bigyan ng reaksyon dito. Tayo na mga military base sa ating karagatan, hinaras ang ating mga mangingisda, Coast Guard at Navy, at ngayon naman ay inaangkin naman ng China ang Palawan. Tama ang iyong narinig, kabayan, na kukunin ng China ang Palawan. Ang Palawan ay may layong mahigit sa 1,500 kilometro mula sa pinakamalapit na kalupaan ng China. Ayan, 1,000 So ang layo-layo na kasi ayon sa International Court, make that International Law of the Sea or UNCLOS, ay 200 lang na kilometro ang pwedeng sakupin galing sa baybayin ng isang bansa. So tayo galing sa Palawan ay meron tayong 200 nautical miles na karagatan. Yun ang tinatawag na economic zone, at ganoon din sana ang China. 200 nautical miles lang galing sa kanilang Hainan Island. Yun yung pinaka last isla nila galing sa mainland. Pero ang ginawa nila 1,000 kilometers Pumunta pa sila ng Vietnam, ng agaw pa doon sa Brunei, sa may Indonesia, Malaysia, pati Sulawesi inaagaw na. Umiikot na sila doon, pati Palawan na ngayon. Ay naku, grabe. Kaya talaga kung ikaw ay Pilipino, ako kahit hindi ako taga Palawan, ay galit talaga ako ngayon. Talagang galit na galit ako. Ay naku, kung bibigyan ako ng switch ng ballistic missiles, baka ngayon pa lang i-switch on ko na papunta doon kay Xi Jinping. Okay, so tapusin natin ang video. Isinusulong ngayon ng Chinese social media na Weibo, Douyin at Xianghoshu ang walang katotohanang pang-aangkin nito na ang Palawan ay isa daw Singhi Island ng Ming Dynasty. Ang parehong gawa-gawang playbook na ginamit ng China para sa West Philippine Sea ay sinusubukan nila muling isulat ang kasaysayan, magpalaganap ng propaganda, ulitin ang kasinungalingan hanggang sa ito ay kanilang tutuhanin. Ayan. So ito yung kanilang technique. Itong playbook, gagawa sila ng playbook ng haka-hakang istorya, mythology, gagawa sila ng ganyan. Nasa kanila daw ito noong Ming Dynasty. Paano nangyari yan? Paano nangyari? Meron tayong mga tabunman na tinatawag sa Palawan. Mga tabunman na mga klaseng mga nitibo na mga tao na mga Pilipino. Merong ibang mga nakatirang sibilisasyon sa Palawan, which is nahuhukay yan na merong mga suot pala ng mga ginto. Kaya yan ang nagpapatunay ng Pilipinas ay napakaraming ginto. Diyan sa Palawan, sa tinatawag na Tabunman, sa Tabon Cave. At hindi lang yan, yung mga Manungguljar, di ba? Diyan din yata nakukuha yon. Kaya nagpapatunay na Pilipinas talaga yung Palawan. Klarong-klaro naman na nakadikit yan sa Pilipinas, di ba? Kaya ito, ang strategy talaga ng China, magpublish muna sila ng kwento na haka-haka lang mythology. And din ulit-ulitin nila yan, ulit-ulitin pag-publish. Publish sa mga magazines, sa mga radyo nila, sa telebisyon, sa Facebook, at kung ano-anong social media sa China, ulit-ulitin nila yan, libu-libong ulit, para ma-absorb ng utak ng kanilang mga mamamayan doon, at magkaroon din ng kanilang mamamayan ng galit sa Pilipinas dahil inangkin daw natin ang Palawan. Grabe naman kasinungalingan. Sana tamaan ng meteor ang China, no? Yung parating na meteor sa 2030, yung malaking meteor yun. Sana tatama mismo sa
yung palasyo ni Xi Jinping. Siya yung unang tamaan. Sana yun ang ano ko ang hiniling ko sa Diyos na may lalang, na ipadala na lang yung meteor doon sa China at tatamaan ng China para tapos na yan, nagulo. Grabe. Mga mamamayan, naniniwala din yung mga mamamayan sa China kay Xi Jinping na sa kanilang Palawan tsaka Luzon. Kung tingnan mo talaga sa mapa, di ba, sa Google, ang layo-layo na yan. Paano mangyari na sa kanila, di ba? Yung Sabah sa Malaysia, atin yan klarong-klaro. Merong mga Pilipino doon. Klarong-klaro, merong papel dyan, ang mga kiram. Pero hindi na nga natin makuha kasi meron ng mga bagong batas ngayon. Yung mga batas noon ni Kupong-Kupong, hindi na yun applicable sa ngayon. Meron tayong mga bagong batas. Kaya yung mga ginagawa ng China na nanlulupig na, yung inaano na tayo, binubuli para makuha lang ang WPS, yun pala ang gusto talaga nilang kunin, hindi lang WPS, pati Palawan. Pati Palawan, mga kababayan. Ngayon, anong masabi nyo, mga kababayan? Pag-i-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na, hanggang sa muli. God bless the Philippines.